Gidismiss sa palasyo ang Part 2 sa mga aligasyon ni former Congressman Zaldico. Ingon ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, quote, "It sounded like a broken record of hearsays," unquote. Matud pa niya, walay mahitabo kung dili mo uli sa Pilipinas si Ko. Ang bag-ong pahayag ni Ko dinhi sa report ni Bril Montalvo. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Mao kini ang maisugod nga gibutyag ni Zaldico sa bag-o niyang gi-upload nga video bahin sa issue sa insertion. Gi-insistar niya bisan pa man nga siya ang Appropriations Committee Chair kaniadto sa Kamara, wala siya ilaing gibuhat gawa sa pagsunod sa kamanduan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. Sunod nga gipakita ni Ko, mao ang video og litrato sa kwarta nga gideliver kuno ngadto kay Presidente Bongbong Marcos ug House Speaker Martin Romualdez padulong sa North Forbes, South Forbes Park, hantod na sa Malacañang. Dinhi niya usab gisuportahan ang saysay sa surprise to witness nga si Orly Guteza bahin sa pag-deliver niya og kwarta dito sa Forbes Park, apil na sa palasyo. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Ug ang aktual nga kantidad nga nakuha kuno sa presidente, after po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Hagit karon ni Ko kang Ombudsman Boying Rimulya, pamatud-an nga wala siya paboran sa investigasyon sa anomalya sa flood control. Kung muhatag kuno si Ko og ebidensya, angay siguraduhon ni Rimulya nga maimbestigahan apil si Romualdez. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nanawagan na sab siya sa Senado nga imbestigahan ang insertions nga gihimo mismo sa presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Rimulya ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Hagit usab sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ngadto kang Ko, muli na sa Pilipinas ug i-file sa panggamhanan ang mga kaso ubos sa pagpanumpa og mga tukmang ebidensya. Dili ko na mapulihan sa bisan unsang public declaration sa social media ang formal nga pagpamatuod sa legal venues. Giwarningan usab si CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David sa posibleng political exploitation nga mahimong makapukaw sa sentimiento sa publiko. Mas kinahanglan kuno karon sa mga Pilipino ang katin-awan, kamatuoran o pagpanubag o dili pagpaniobra. Kapatid, ako si Bril Montalvo para sa One PH.